kalungkutan, hati, pero may Diyos sa mga kapitbahay. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga sa Psalms 27 verse 4, all that I ask is to dwell in your house and gaze upon your beauty. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
cover us, Father God, all throughout the world. Lord, gusto namin na nasa harapan mo kami, Father. Na we are close to you, Father. Dahil, Lord, we know na, Lord, ang hirap ng mundo kung wala ka, O Diyos. We know na, Lord, wala kaming magagawa kung wala ka, O Diyos. We know, Father God, all throughout the seasons in our life, Father God, andun ka, O Diyos. Never kang nagbago, never mo kaming iniwan. Yes, Jesus. Lord, tingin mo ang aming kawitan. This will be a sweet aroma in your eyes, O Lord. We're entering your gates with thanksgiving and praise because you are good, O God. Because we have the living God. Yes, Jesus. I-open, O Diyos, ang bawat pusong nandito ngayon. Na, Lord, maka-experience kami the best worship na kaya-aya sa inyong harapan, O Diyos. Open our hearts, open our eyes, open our minds to you, Father. Na, Lord, maging sentro ka, O Diyos. Sa bawat pusong andito, Father God. We came because of you, God. Lord, andito kami para papurihan ka. Lord, andito kami para itaas ang iyong pangalan. Hindi para, Lord, balikan sa ka-churchmates namin. Hindi para kina-pastor. Hindi para, Lord, balikan sa kasama namin dito. Kundi, Lord, andito kami para sa iyo, Diyos. Andito kami kasi kinakilala namin, Father God, na ikaw ang Diyos. Ang buhay ng Diyos. Ang rason kung bakit andito pa rin kami ngayon. Kung bakit nakatayo pa rin kami ngayon, Father God. Ang rason, Father God, kung bakit buhay yung bawat isang andito ngayon, Father. And we thank you so much, Father. Yours is the glory and honor, Jesus. You are forever in mine. You're seeing the seasons
Let us all be seated. Yes, Lord, we worship you, God. Thank you, Heavenly Father. Yes, Lord, when we were yet sinners, Christ died for us. Salamat aming Diyos. Noong kami, O Diyos, ay makasalanan pa. Noong kami, O Diyos, ay kaaway mo pa. Namatay na ang Panginoong Hesus para sa amin dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat aming Diyos. Kami dati yung kaaway. Subalit ngayon, God, tinawag mo kami na iyong kaibigan. Salamat aming Diyos. Napakabuti mo sa amin. Bagamat, O Diyos, hindi kami nararapat na tawagin mong kaibigan. At lalo na, O Diyos, tawagin mong anak. Subalit napakabuti at napakadakila ng iyong pag-ibig sa amin. Despite, O God, of our sinfulness, O God, kahit kami, O Diyos, ay gaano kasama sa iyong harapan, Lord, minahal mo pa rin kami. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, O God. Lagi naming aawitin, lagi naming sasambitin, O Diyos, ang dakilang pagmamahal sa amin. Salamat aming Diyos. Lord, dalangin lang po namin, patuloy na ilagay mo sa aming puso, God. Kung nasaan kayo, O Diyos, naroon din kami at naroon din ang aming mga puso. Dalangin namin aming Diyos, laging maging desire, God, ng aming puso, God, ay laging kasama ka. Laging nasa piling mo ang aming Diyos. Hallelujah. Lord, alam po namin sa mundo ito ay napakarami, O Diyos, na mga dahilan upang kami, O Diyos, ay lumayo sa iyo. Napakaraming bagay, O Diyos, ang humihila sa amin, papalayo sa iyo. Napakarami, O Diyos, tukso ang nagiging dahilan upang kami ay lumayo sa iyo. Napakaraming problema o pagsubok sa buhay, O God, upang maging dahilan upang kami ay lumayo sa iyo. Lord, dalangin po namin, ilagay mo sa puso namin ang laging mag-desire ng puso namin, O God, to be with you, to be with your God. Where you are, God, we are here, O God. Salamat aming Diyos. Napakabuti mo sa amin. Napakadakila mo. Tunay, O God, napakabuti mo sa amin. Lord, dalangin lang po namin, katulad ng iyong pangako, Diyos, na kami, O Diyos, ay sasamahan mo. Di mo kami iwan, O God. Ano man, O Diyos, ang daanan, O God, ng seasons ng aming buhay. Kung kami man ay dumaan, O God, sa ups and downs ng aming buhay, Lord, samahan mo kami at dalangin po namin, Lord, na patuloy, O God, kayo, O Diyos, ang sumama sa amin. Lord, ang pangako mo sa amin, O God, kami, O Diyos, ay hahawakan mo. Kami ay yayakapin, O God, ano yung mga bisig, O God. Lord, ano man, O Diyos, ang bigat ng mga pagsubok na dumaraan sa aming buhay. Salamat aming Diyos, sapagkat kami ay yakap mo, O Diyos. Yakap mo kami, hawak mo kami, O God, ng iyong mapagpalang kamay. Salamat, O God, sapagkat meron kami, O Diyos, na nakakapag-udipin, O God. Hallelujah. So, salamat, Lord, sapagkat kapag kami, O God, ay dumaraan sa mga pagsubok sa buhay, nariyan ka, O God. Lagi mo kami, O Diyos, hindi lang kami niyayakap, hindi lang kami pinakarga, kami ay Diyos, ay inyong pinapasan. Lord, dalangin lang po namin, patuloy, O God, na ilagay mo sa aming pusong isipan, na kami, O Diyos, ay iyong mahal. At sinabi mo sa iyong salita, no one can take us out from our Father's hand. Lord, hindi kami maaagaw, hindi naman, O God, sa iyong mga kamay. Salamat sa assurance, O God, ng aming kaligtasan, O God. Salamat sapagkat kami may buhay mo lang, God. Lord, kung kami man, O Diyos, ay mawala sa mundong ito, kami, O Diyos, ay kasama mo na magpakailanman. Tuloy ka aming Diyos, napakabuti mo, dalay po namin, patuloy na samahan mo kami sa aming pananambahan. Kayo ang patuloy na kumilos, kayo ang patuloy na magsalita, kayo ang patuloy na mahayag. Dalangin po namin, kayo lamang, O Diyos, ang patuloy na mangusap at sumama sa amin sa maghapong ito. Salamat po aming Diyos sa iyong papuri, sa iyong parangal, sa iyong pagsama. Aming Diyos sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen po ng Diyos. Amen. I am a friend of God. You are a friend of God. We are a friend of God. Amen. Kaya pangako ng Diyos,
hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Hanggang matapos ang mundo. Amen? Kaya matapos ang mundo, nasa Diyos tayo. Dahil sa Kanya pagmamahal sa akin. Amen? Kaya palapakan mo natin ang Panginoon. Amen? God is good. All the time. Amen? Purihin ang Panginoon. God is always God. God is always right. No? Kaya purihin ang Panginoon. Dahil sa kanyang kadakalaan, hindi tayo iiwan. Kailan pa man. So ngayon po, naramdaman po natin ang presensya ng Panginoon. Nakasama po natin. Amen. Kaya sumigaw po tayo lahat na Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, purihin ang Panginoon. Kaya po, ngayon po ay dadako tayo sa ating pagpasalamat sa Diyos. Dahil, marami nang nawawala sa mundo. May isa tayong kapatiran, nasa mundo pa, na lumisan na rin. No? Siguro kilala nyo yun. Lagi kasama ni Pastora Bandit. No? Kaya, pray lang tayo. Laban lang. Lagi tayong mag-pray sa Panginoon. Dahil siya lang ang ating sandalan sa buhay. Kahit kailan. So, dadako na po tayo sa ating salamat sa Diyos. Sino po ang mauna? Magpapasalamat sa Diyos. Alam ko, maraming magpapasalamat sa Diyos ngayon. Dahil alam mo, ang Diablo, paikot-ikot dito sa atin. No? Paikot-ikot talaga ang Diablo dito sa atin. Kung hindi siya magbibigay ng sakit, problema, basta nandiyan lang siya. Hindi siya nagsasawa. Huwag niyo sabihin na ang inyong katabi ay Diablo. Nasa likod lang ninyo yan. No? Pagka sinabi ninyo, Diablo itong katabi ko, huwag gagalit sa inyo yan. Ayan. Sinabuhan mo na magpapasalamat sa Diyos. Ang pinagpapala itong linggo nito. Si Sister ayan. Thank you. Hi po. Gusto ko lang pong pasalamat kasi I am able to attend church today. And, gusto ko lang po magpasalamat din kasi naka-receive po ako ng maraming blessings po. And it's a bit overwhelming po. Pero, ayun po. Gusto ko lang po talaga magpasalamat kasi naka-attend po ako today. Yeah, thank you. Ang susunod si Sister Susan. Ayan, palagpagan po natin pag gano'n. Ang boses ko po kasi, pero papasalamat sa Panginoon kasi huli namin ulit ako nakapagkatanda pagsamba. Salamat din po sa Panginoon kasi tuloy po ang aking gamutan. Kasi hindi talaga ako yung aking tungkudo ay masakit, pati ulo. Kaya salamat po sa Panginoon na nakatan ako ngayon. Salamat din po dahil yung aking tunga po at saka yung aking anak nga po na si Joy ay nakaraos na po sa panganganak niya at nakalabas na rin po. Salamat po sa araw-araw na biyaya ng Panginoon sa ating buhay, kalakasan,
sa lahat po ng mga blessing na pinagkakaroon po niya sa aming pamilya at sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon na muli nagkasama-sama ulit po tayo ngayon. Salamat po. Amen. Kaya, habang tayo nabubuhay, magpapasalamat tayo sa Diyos. Tsaka na lang ba tayo magpapasalamat pagka kukunin tayo? No? Kaya, pasalamat kayo habang buhay pa. No? Para ilagay kayo sa ayos. Ang Diyos hindi magpapaliwala sa inyo. Dahil tayo yung mga anak ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. O, sino pa po ang gusto mong salamat sa Diyos? Ha? Brother Hill? So kung pasalamat sa ating dakilang Diyos, kanina po yung habang inaawit yung pinalala sa akin ng Diyos na yung faithfulness niya mula nung hindi pa po ako nakakilala, tapos sa awa ng Diyos hanggang ngayon, nakakatip po ako sa kanyang mga gawain. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil tunay nga po na ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. At kung titignan ko po yung buhay ko dati, nung wala pa ako sa Panginoon, hindi ko maisip na sa milyon-milyong tao na mabuksan ng kaliwanagan ng sa katotohanan ay isang napakalaking pagpapala na dapat natin pasalamatan araw-araw. Kasi ang hirap po talaga na makita mo yung katotohanan ng kanyang mga salita, yung kanyang gospel, na makita mo yun sa buhay mo, which is binibigay ng Diyos ng libre. So habang kinakanta ko nga po, kinakanta yung awit kanina na yung faithfulness ng Diyos ay hindi nagbabago. Yun, sa bawat araw na nakakatin ako ng kanyang service ay isang malaking pagpapala sa akin dahil yun, tama yung prayer ni Pastor na ang dami nga pong struggle sa araw-araw pagka ang landas na tatahakin po natin ay para sa Panginoon. Pero kung sa mundong ito, napakadali po na sumunod. Pero I'm very thankful na nandito po ako ngayon, makikinig, sasamba, at magdadasal para sa kanyang malapit. Tas mga nakarang linggo din po, nagulan na gano'n. Patuloy na kalakasan ng Diyos, hindi natutuloy yung lagnat, trangkaso, dahil parang sa trabaho yata namin, bawal yung magkasakit eh. Yun yung lagi ko pinagpapasalamat sa Diyos dahil patuloy na kalakasan nagmumula sa Kanya. At the same time din po, yung kalakasang spiritual para i-handle po yung pressure sa pamilya, sa mga anak. So, dun din po, nagpapasalamat din po sa Panginoon. At the same time, yung pressure din po sa work, sa araw-araw, dahil iba po kasi yung pressure sa work. Kung wala po ako sa Panginoon, siguro matagal na rin po akong nawala sa work. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, nandun lagi yung guidance niya, yung knowledge and wisdom, at yung patuloy na pagmamahal niya sa atin, yun yung po yung magbibigay ng patuloy na pag-asa para mag-focus tayo dun sa lalakarin natin hanggang sa kanyang muling pagdating. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos. Napakabuti po ninyo sa araw-araw, sa bawat oras. Ang lahat ng pabulit po sa salamat sa Diyos lamang po mauwi. Salamat po. Thank you, Brother Hill. Ang tao talaga pagka tapat sa Diyos, kahit anong bigay ng Diablo ng mga problema, nandiyan siya kagad. Kaya hindi ka talaga iiwan. Hindi ka iiwan ng Diyos. Nga po, sino po ang sunod?
mapasalamat sa Diyos. Kung wala na po, ayan, ihanda po natin ang ating puso at isipan. Pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon na dala ng ating buting pastor, Pastor Roland. Pangalawa natin Panginoon. Amen at amen. Purihan po ang Diyos pagkat bawat isa ay narito muli upang tayo sumunod sa Diyos. Purihan ang Diyos, kasama natin si Susan and si Lara, nakita ko rin. Family ni Pastor Larry. So salamat sa Diyos sapagkat narito tayo muli. So syempre hindi rin ako pwedeng hindi magpasalamat sa Diyos. Sabi nga, in everything give thanks, for this is the will of God. So dapat hindi tayo magpasalamat, di ba? Sabi ni Natanggal Kin, sabi ni Brother Dance, hindi lang tayo magpasalamat sa magagandang bagay na ginagawa sa atin ng Diyos, maging sa palagay natin hindi magandang bagay, dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Amen. So ako, di ba, naging vocal din sa Amen. So sabi ko, na-share ko before, di ba? So, ang family namin dumaan sa matinding trials sa buhay, pero salamat sa Diyos sapagkat nakatindig pa rin kami sa harapan ng Diyos at nagpapatuloy. Then, another thing is, salamat din sa Diyos kasi actually, last Monday lang po ako nakapasok sa trabaho. So, salamat sa Diyos kasi ako ay naka-sick leave from Tuesday until Thursday. Dahil Friday, thank God, holiday. At Saturday, wala rin po ako. So, salamat sa Diyos dahil salamat sa sakit kasi nagkaroon ako ng rest. Okay, so at least nakapag-rest ako. Una po, sabi ko kung kailan ako mag-speak ng Sunday, actually, nawawala yung boses ko ng Tuesday. At talagang ano na siya, kate, at ano na talaga, hindi na ako makapagsalita sa ano siya, sa kate at ano na, yun na, nagsimula na, sabi ni brother, hindi nagka-trangkaso. Yun na yung naramdaman ko. So, ano na, talagang sumakit na yung katawan ko at ilang days ako nag-sick. So, salamat sa Diyos kasi at least nakapag-rest ako. Kasi sa trabaho, hindi ka makakapag-rest pag wala kang sakit. Hindi bawal umabsent sa trabaho. Di ba? So, lalo na pag ikaw ay meron kang responsibility sa trabaho. And salamat sa Diyos kasi nagkaroon din ako ng opportunity para makapag-aral ng salita ng Diyos. So, naging opportunity rin sa akin yun. So, napakabuti ng Diyos at siya yung nagpagaling sa akin. So, kanina actually, busy pa ako, nahihilo pa ako. Kaya si Aidan ang pinag-drive ko papunta sa RFM. So, pero salamat sa Diyos kasi nakatulog ako ng ilang oras kanina at medyo naka-recover na ako. At yung boses ko, pasensya na kayo kung baka minsan pumiyok dahil sa naman ito. Pero salamat sa Diyos sapagkat napakabuti niya sa atin. Amen. So tayo sandalin manalangin. Aming Diyos, amang banal muli, narito kami, humihiling ng patuloy mo, O Diyos, na pagsama sa amin. Kayo, O Diyos, ang patuloy na mangusap sa amin. Banal na Espiritu, dalahin po namin. Kayo ang patuloy na magsalita sa amin. Dalahin po namin ang bawat isa sa amin. Lord, magkaroon ng bukas na isip, bukas na puso, at dalahin po namin. Lord, maunawaan namin, O Diyos, ang mensahe mo, ang nais mo, O God, na matutunan namin sa hapon ito. Purihin ka aming Diyos sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at Amen. Amen po. So sa pag-aaral po natin, nasa Book of Romans pa rin po tayo. So, Romans 5:12-21, yun po yung tinatakel ni Pastor Larry. So, hindi pa siya natatapos sa pagtuturo dito sa Romans 5:12-21. May bahagi lang na pag-aaral na kami po kasi as per advice na ating senior pastor, so syempre kami ay nakikinig rin at kumukuha ng mga tips or mga messages about free grace. So kaya kami nakikinig kay Pastor Andy Woods. Kaya lang, nung last Sunday nga, meron siyang na-share na nag-react ako doon sa turo ni Pastor Andy Woods, hindi sa turo ni Pastor Larry. Kasi yun naman ay kinukuha po namin kay Pastor Andy Woods. So kaya sabi ko kay Pastor Larry,
napakahalaga po kasi kapag kami po ay nagturo dito sa harapan, napakahalaga po na yung bawat binabahagi namin ay talagang pinag-aaralan namin mabuti. So talagang ang isang gabi is not enough para po mag-aral. Talagang kailangan mo yung buong isang linggo para pag-aralan po kung ano yung dapat namin i-share po dito sa harapan. So, kasi po, yun po ang bilin ng ating senior pastor. Sabi niya, kapag kami po ay nagtuturo, kailangan ay meron kami tinatawag na disiplinadong pag-aaral. Di ba? Kung ang mga bata nga, dapat very disciplined tayo sa pag-aaral sa school. The same with us as pastor, kailangan namin ng tinatawag na disciplinaring pag-aaral. Lalo na, ang tinuturo namin ay Book of Romans. Ito ay tungkol sa doktrina. So kung mapapansin niyo po, ako po pag napansin niyo po, kapag ako po ay nakikinig, pag may nag-speak dito, pag nakaupo ako po doon, ako po ay makikita niyo na hawak ko po yung aking Bible at talagang pinakikinggan ko yung sinasabi ng mga pastors na nagsasalita rito. Kasi kami po as pastors, minsan po nagkakaroon kami ng tinatawag na, minsan nagkakaroon kami ng error pagdating sa pagko-quote ng Bible. So kaya dapat tayo po ay nakikinig mabuti. Dapat na may Bible tayo Sinusundan nyo kami, mamaya dyan, iba na yung Bible verse na binabasa namin. Wala na pala dyan sa Bible. Kaya napaka-importante na tayo ay nakikinig mabuti, nagte-take notes, at tayo ay dapat na sinusundan natin yung mga tinuturo namin sa inyo. Actually, si Pastor Andy Woods, ilang beses na pinakinggan ko, at meron ako nakita sa kanya, ilang beses siya nagkamali ng quote. Kaya very important para sa aming pastor na pag nakinig kami, i-validate namin, tama ba yung kinog ng pastor na yun? So, sino ang dapat natin maging katulad? Dapat maging katulad tayo ng tinatawag na Berean Christians. Ano ba ang mga Berean Christians? Ano ang attitude o ano ang karakter ng mga Berean Christians? Alam niyo po ba? Ano? Sino nakakaalam? Sino nakakakilala ng Berean Christians? Meron? Hala, wala. Kasi si Racing, kilala mga Berean? Ay, hindi. Hala. Hindi nyo kilala mga Berean Christians. Ang mga Berean Christians po, yan po ay hindi lang, pag nagsisermon po si Apostol Pablo, hindi lang yan nakikinig. Nag-note yan at pagdating sa bahay, pinag-aaralan nila kung tama ba yung sinabi ni Apostol Pablo. Kasi, syempre kami as pastors, may tendencies minsan po na mamali dun sa aming sinasabi. Minsan, may tinatawag na slip of the tongue kami. Or minsan, may napakode kami na mali. Kaya very important na tayo ay nakikinig. Okay. So, sabi ko kay Dana Dana, bago tayo mag-start, lagay mo dyan sa harapan. Actually, sa dati naming church, sa JGL, pag simula ng worship, nakalagay po din sa harapan, please turn off your cell phone. Okay. So, lalo na yung mga, mamaya biglang sisigaw yung cellphone, Shopee. Di ba? So, dapat wala dito sa church yun. Okay? So, at dapat nakikinig tayo. Okay lang i-open yung cellphone natin kung tinitignan natin yung Bible verse. Hindi yung during sermon kung ano yung ginagawa natin. Hindi tayo makikinig. Hindi tayo makakapakinig at hindi tayo lalago. Wala tayong matututunan kung hindi tayo marunong makinig. Amen? So, meron po talagang may first part talaga itong i-share ko sa inyo. Kaya lang, sabi nga kay Pastor Larry, pag meron kaming i-share, tumbukin na namin. Diretso na kami doon sa message na aming i-share. So, ang na-share ni Pastor Larry, yung shinare ni Pastor Andy Woods about imputation. Kaya sabi ko kay Pastor Larry, kailangan pag-aralan natin mabuti. Ano ba ibig sabihin ng imputation? Kasi dito ako nag-react. Okay, so, nais ko lang i-quote yung sinabi ni Pastor Andy Woods. But before that, ito yung kanyang verse na kinote po or kanyang ginamit. So ito yung Romans 5:12. Sabi po sa Romans 5:12, sabi, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Sa Tagalog, sabi po, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang tao
ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. So quote ko lang yung sinabi ni Pastor Andy Wood. Sabi niya, and so Paul is very clear in verse 12. Yung binasa ko po. When he says, all sins or lahat ay nagkasala. Sabi niya, there is what we call a transfer that has taken place. So if you want a fancy name for it, sabi niya, it is something called imputation, which means transfer. And there are three, and in the Bible, there are three Greek transfer. Ito po. So, yun yung na-share din ni Pastor Larry. So, sapagkat kinuha lang naman namin yun kay Pastor Andy Woods. So, tatagalogin ko lang po. Yung unang sinabi niya na, and so Paul is very clear in verse 12 when he says, all sin, there is what we call a transfer that has taken place. Sabi niya, napakaliwanag dito, ang sabi doon ni Apostol Pablo sa Romans 12, na sabi niya na, all sin, ang lahat ay nagkasala, ay nagkaroon daw dito ng transfer, sa Tagalog, paglipat o pagsalin. Okay, so sabi niya, if you want a fancy name for it, it is something called imputation, which means transfer. So sabi niya, kung gusto niyo ng tinatawag ng magarbong pangalan tungkol dito, ito ay isang bagay na tinatawag na imputation. So kaya yun din na nabanggit nga ni Pastor Larry, kasi ang ginamit dito na term ni Pastor Andy Woods is imputation, nang ibig sabihin ay pagsalin o paglipat. So, ginamit niya yung term na imputation po dito. Then sabi niya, may three great transfer po na binanggit daw sa Bible. So, ano lang po natin? Ano ba ibig sabihin ng transfer? Okay. Ano ibig sabihin ng transfer? Pag ibig sabihin ng transfer, to convey, or to carry, or to bring, or to remove from one place, person, etc. to another, or to cause to pass from one person to another. So, liwanagin po lang natin yung transfer. Sa Tagalog, tatanggalin mo siya sa isang lugar, papunta sa isang lugar, o kaya tatanggalin mo sa isang tao, papunta sa isang tao. So, para siyang yung baton relay. Di ba sa baton relay, kapag, di ba tumatakbo tayo, tapapasa mo yung baton, tapos pasa. So, yun yung transfer. Okay, so punta po tayo dun sa unang puntos na sinabi po ni Pastor Andy Wood. Sabi niya, Adam's sin transmitted to us sa Romans 5:12 po yun. So ito yung sinasabi niya, one of the great transfers na sinabi ni Pastor Andy Wood. So ang una daw, ang kasalanan ni Adan ay nalipat o nasalin sa atin ayon sa Romans 5:12. Okay, so dito po, hindi ko po gagamitin yung sinabi ni Pastor Andy Woods na Adam's sin transmitted to us. Ang gagamitin ko po ay, na point is, Adam's sin corrupted the human race and made sin. So, ang kasalanan ni Adan ay nagpasama. So, sa atin, sa tao, at naging sanhi ng ating pagkakasala. Actually, na-share ko po ito last Sunday doon sa burol ng tatay ni Kat. Okay, so, ngayon po, tinignan ko po yung commentary ni Thomas Constable tungkol dito. Ano bang ibig sabihin nitong Romans 5:12? Okay, so sabi ko rito, itagalog ko na lang po. So ang ginawa daw ni Adan na pagsuway, alam natin, di ba? Itinir ni Pastor Larry yun, si Adan ay sumuway at ito ay nagbunga ng pagkakasala at kamatayan sa lahat ng mga anak, inapo, sumunod na henerasyon. Dahil sa kasalanan ni Adan, so ang lahat ng tao ay naging makasalanan. So, ang term, namana natin yung kalikasan, yung pagiging makasalanan ni Adan, at tayo ay naging makasalanan. Dahil dito, ang katotohanan, lahat ng tao ay makasalanan, at dahil lahat ay makasalanan, ang lahat ay mamamatay. So, kaya nagkaroon ng kamatayan ay dahil sa pagpasok ng kamatayan. Di ba? Sinabi ko po, last Sunday nga, doon sa Bulo, di ba? Originally, ang plan ng Diyos sa tao, walang kamatayan. Pero, dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. Kaya, ang tao ay namamatay. Okay, so, dahil namana ng tao, yung kasalanan, nagpasalin-salin at kasalanan at yung kamatayan. Kaya, ginamit ni Pastor Andy Woods ito na sentang
transfer. So ginamit niya rin yung salitang imputed. So yun po, yun, na-share din sa atin. Pero ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay ibinilang. Okay? Tayo ay ibinilang ng makasalanan dahil sa kasalanan ni Adan. Okay, so, anong ibig sabihin po ng term na imputation? Sabi po, ang imputation sabi, takes words or actions and ties them to a person or a cause. An imputation, and when you say he did it, imputations are therefore similar to accusation. So dito, ang sabi po, ang imputation ay similar siya sa salita accusation. So for example, may ginawang hindi tama yung tao, di ba? So aakusan mo, siya ang gumawa niyan. So tayo ay naakusahan, tayo ay ibinilang ng makasalanan dahil sa kasalanan ni Adan. So yun po yung ibang term sa imputation. So, medyo hindi ako acceptable kasi sa akin yung salitang transfer o inilipat. Kasi po, di ba, halimbawa, mamaya matatakel po natin yun. Bakit ako nag-react dun sa ginamit niya na transfer yun? Later po. Pero dito muna tayo sa unang point. Okay, so, dito po ang sabi nitong mas constable, tuloy ko lang po, sabi niya, tayo ay naging makasalanan hindi lang dahil sa ginagawa natin kasalanan. Tayo ng makasalanan dahil may ginagawa tayong kasalanan. Di ba? At ang kasalanan dahil sa ginagawa natin kasalanan, kundi dahil din sa kasalanan ni Adan na naman natin. At ito ang nagpasama sa tao, naging dahilan ng ating pagkakasala. So kaya ang kaparusahan, hindi natin maiwasan para sa sunod-sunod na salinahi. Maging kay Adan, may kaparusahan na ibinigay sa kanya. Okay, so, ngunit dahil sa kamatayan, ito po, tandaan po natin, ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya lahat na magtiwala sa manampalataya sa kanya ay maging matuwid at hindi sumagitan ng kanilang mabuting gawa. Sabi ni Dr. Constable, sabi niya, however, Christ's act of dying made all who trust in Him righteous apart from their own works. So sabi, ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya ang lahat na magtitiwala sa Kanya, lahat ng mananampalataya sa Kanya na matuwid at hindi sa magitan ng kanilang mabuting gawa. So ito yung imputation naman na lagi ko pong isinishare at lagi kong itinuturo po. Okay, so then, tuloy po natin. Ang point number 2 ni Pastor Andy Wood. So, maliwanag po dahil sa atin, so wala namang problema po na ang kasalanan ni Adan ay namana natin. Okay, so walang walang problema doon. So, dahil sa kasalanan ni Adan, tayo ay naging makasalanan at tayo ay mamamatay. So, yun yung isang sinasabi ni Pastor Andy Woods na ang ginamit niya ay transfer or imputation, pero ito ay namana, nagsalin-salin sa atin. So, wala namang problema doon. Okay, so yung point number 2. So, ito yung sinabi ni Pastor Andy Woods. Sabi niya, our sin transferred to Christ. So, ang kasalanan, so pagtatagalogin po kasi natin yung kasalanan natin ay nailipat daw kay Kristo. So, yun. So, yun yung puntos niya. Sabi niya, ang pangalawa, ang ating kasalanan ay nilipat o isinalin kay Kristo. Sabi niya, dito po, again sabi ko, dito ako nag-react kasi makakapag-send po tayo ng tinatawag na wrong signal kapag, yun lang yung sinabi natin na naputol, di ba? Our sin is transferred to Christ. Ang kasalanan natin ay inilipat kay Kristo. So, magtatanong ako, halimbawa, narinig niyo yun. So, tanong ko kayo, narinig niyo yung sinabi ni Pastor Andy Woods nga na, our sin transferred to Christ. Ang kasalanan natin ay inilipat kay Kristo. So, ano po kaya yung magiging kaisipan? Si Brother Ray, ano yung pagkakaunawa niyo dito? So, halimbawa, narinig niyo na sinabi, ang kasalanan natin ay inilipat kay Kristo. Ano po yung understanding or ano yung papasok sa isipan niyo po? Okay, ayun. Pinaako or inako ni Kristo yung kasalanan natin. Amen. So, yung iba, kabataan, ikaw LA, pag sinabi na inilipat o isinalin kay Kristo yung kasalanan natin, ano yung pagkakaunawa mo rito? Kasi
Yes. Ayun, okay. So, very good, di ba? So, kasi, kapag halimbawa putol o kaya tinagalog natin yung sinabi ni Pastor Andy Woods na yun. So, pag narinig to, di ba? So, di ba? Halimbawa, nakarinig dito pilosopo o kaya yung INC o kaya dating daan. So, ang nakarinig nito, ang magiging logic, katulad ng sinabi ni LA. So, halimbawa po, sinabi, inilipat o isinalin kay Kristo yung kasalanan natin. Di ba, halimbawa, isang malinis na baso. Ilagay mo, isalin mo o ilipat mo yung tubig na galing sa kanal. Anong mangyayari dun sa baso na malinis? Magiging marumi. So, yun kasi yung magiging logic, sabi nga ni LA, kung mababaw yung pagkakaunawa, kung hindi na unawaan yung ating sinabi. So, kaya kailangan natin siyang mas i-elaborate, mas ipaliwanag. Okay, so kasi pag sinabi inilipat o isinalin kay Kristo kasalanan natin, therefore, magpo-conclude sila na si Kristo ang kasalanan. Di ba sabi nyo, sinless si Christ? Di ba? Sabi natin, hindi si Kristo makasalanan. Pero, doon sa sinabi natin, parang sinabi natin na siya ay naging makasalanan. So, yun titignan natin. Si Kristo ba? Nung sinasabi ni Pastor Andy Woods na isinalin yung kasalanan natin sa Kanya, naging makasalanan siya? Ayun, di ba? Okay, so, ang ginamit ni Pastor Andy Woods dito na verse ay 2 Corinthians 5:21. Ito po ang sabi sa 2 Corinthians 5:21 sa New King James Version. Sabi, "For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him." So tinignan ko rin po sa King James Version mismo. Kasi ang New King James Version at saka yung King James Version, ito po yung pinakamalapit na translation sa Greek word. Doon sa Greek translation, yung pinaka-original na translation ng New Testament. So, sabi po sa King James Version, "For He has made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made to righteousness of God in Him." So, sa Tagalog po, ang ginagamit natin ang Biblia. Sabi, para sa ating makapakanan, ito po yung translation. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan. Tingnan niyo pa, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya. Tinutukoy po ang Panginoong Kristo na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran. So ito po, yung sinasabi ko, yung verse, halimbawa ito po, na-encounter natin yung verse na to. At sabi natin, ginawa niyang may kasalanan. So ibig sabihin, si Kristo ay ginawang may kasalanan. Kapag mali ang unawa natin, ang dating ay, hindi si Kristo pala ay naging makasalanan, nagkasala. So hindi siya sinless. So yun po. So, take note po. Take note po dun sa verse na yun. Ang sabi po is, to be seen for us. Itinuring na nagkasala para alang-alang sa atin. Dahil sa atin. So, hindi po sinabi na to become a sinner for us. So, maliwanag po hindi po ginawang makasalanan si Kristo para sa atin, kundi itinuring siyang may kasalanan. Parang may kasalanan dahil sa atin. Maliwanag po sa atin yun. At sabi po, yung Tagalog nga, itinuring na may kasalanan para sa atin, hindi po naging makasalanan para sa atin. So ayan po, maliwanag po sa atin yun. So, kasi po, again, kung gagamitin natin yung sinabi ni Pastor Andy Woods nga, na isinalin o inilipat kay Kristo yung kasalanan, magiging controversial po yung verse na yun. Sasabihin sa atin, ng mga against kay Kristo, sasabihin nila, makasalanan yung pinananawalaan nyo na Kristo. So, di ba? Yung nga lang pagka-Diyos ni Kristo, di ba? Sinasabi ng ibang relihiyon, ang pinaniniwalaan nyo naman ay tao eh. Hindi naman Diyos yung si Kristo eh. Di ba? So, marami silang verse na sasabihin sa'yo, ito sinabi sa Bible, si Kristo ay tao. Ayan, kapag tayo ay hindi malalim sa salita ng Diyos, sasabihin natin, oo nga no. Okay, sa verse na to, kung hindi tayo malalim sa salita ng Diyos, sasabihin natin, ay, oo nga pala no. Oo nga no. Makasalanan
Nandun nga si Kristo. So yun po sana naging maliwanag po sa atin to. So, ang ginamit ko po dito na point ay Jesus who knew no sin rather, made to be sin for us. 2 Corinthians 5:21 po. Kaya napakahalaga po, dapat pukayin o ibig po natin ang ibig sabihin ng verse nito. Ano bang ibig sabihin nitong verse na 2 Corinthians 5:21? So, kaya po kami bilang mga pastors, kailangan po namin ng ibang mga tools. Hindi pwede, we as pastors, nakadepend lang kami sa Bible. So, meron pong ibang mga ginagamit kami mga tools para po halukayin upang pag-aralan ano ba ang ibig sabihin nito. So ito po, isa po ay yung mga commentaries. So ano po yung sabi ni Thomas Constable tungkol dito? So ang sabi po ni Thomas Constable, Paul probably intended that we understand what he wrote about Jesus Christ becoming sin in 3 ways. So Tagalogin ko po, sabi, maari ang nais po ni Apostol Pablo na maintindihan o maunawaan natin kung ano ang sinulat niya tungkol dito. Si Jesucristo ay itinuring na nagkasala sa 3 paraan po. Okay? So maliwanag po sa atin hindi siya naging makasalanan, kundi tinuring siya na nagkasala sa 3 paraan. Una, sabi niya, first, God treated Jesus as if He were a sinner when He poured out His wrath on Jesus, who bore the guilt and penalty of people's sin. Jesus' sinlessness is a clear revelation of Scripture. So una, pakinggan po natin, itinuring ng Diyos si Jesus na parang siya ay nagkasala. Okay? Nang ibuhos niya ang kanyang puot kay Jesus, nadala yung guilt. Dala ng Panginoong Jesus lahat ng pagkakamali natin, lahat ng kamalian natin, at yung kaparusahan ng kasalanan natin. Dala ng Panginoong Jesus. So, tinuring siya na makasalanan dahil sa ating kasalanan. Sabi nga sa Isaiah 53:9, pero wala po to sa aking slide, sabi, at ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagamat hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang mga bibig. Ang Panginoon Jesus ay walang kasalanan, itinuring siyang may kasalanan dahil sa kaninong kasalanan? Kasalanan natin. Okay, so tandaan natin hindi siya naging makasalanan, kundi itinuring siyang makasalanan, itinuring siyang masama dahil sa ating mga kasalanan. So, ang ginawa po, tinanggap po ng Panginoong Jesus yung wrath of God, yung poot ng Diyos. Ang Diyos, ang Ama, matindi ang galit niya sa kasalanan. Okay? So, kaya ang Panginoong Jesus, tinanggap niya yung wrath of God, yung poot ng Diyos. Dahil during the time na siya ay nasa krus Kalbaryo, dala-dala niya yung kabayaran ng kasalanan natin. So, kaya napakatindi ng dinanas na parusa ng Panginoong Jesus. Kasi siya yung pumalit sa atin. So, dapat tayo ang dumanas ng poot o galit ng Diyos, pero ang ginawa ng Panginoong Jesus, siya yung pumalit sa atin. Ganun po ang pagmamahal sa atin ng Diyos, Kayo, halimbawa, meron po kayong kaibigan, o kaya anak nyo. Halimbawa, anak nyo, nagkasala. At siya ay bibitayin, o kaya isisilayan nila. Kayo ba ay willing na mamatay para sa anak nyo? Si Tatay Lan, di ba ba? Willing kayong mamatay para sa inyo anak? Amen. So willing si Tatay na mamatay. Si Tatay Bel, willing kayong mamatay para sa inyong anak? Amen. So ganun ang pagmamahal sa atin ng Diyos, willing siya na mamatay para sa atin. Yun po yung awit natin, So dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, pero tinuring tayong kaibigan at anak ng Diyos. Ganun po ang pagmamahal sa atin ng ating Diyos. So, ang Panginoon Jesus ang pumalit sa atin. So, ang tawag po rito ay doctrine of substitutionary atonement. Actually, tinatanong ito ni Brother Lance last Sunday, kaya lang sayang wala siya ngayon. So, ano ba yung tinatawag na doctrine of substitutionary atonement? So, napansin niyo po medyo, sasabihin niyo, ay boring naman yung yung message ngayon. Kasi po, doktrina po ito
So, napakahalaga po na alam natin at malalim tayo sa mga turo o doktrina nito. Ito ang dahilan kung bakit po isinulat ni Apostol Pablo ang Book of Romans para tayo ay lumalim sa ating mga doktrina o sa ating mga katuruan. So, ang doctrine of substitutionary atonement, sabi po, tatagalogin ko na lang po. Ang doktrina po ng substitutionary atonement ay pangunahing paniniwala ng mga Kristiyano na ang Panginoon Jesus ay namatay bilang kapalit ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang Panginoon Jesus, tinuring siya na makasalanan dahil sa kasalanan natin. Siya yung pumalit. Tayo ang dapat na tumanggap ng parusa o galit ng Diyos, pero siya yung umako. Tulad ng sinabi. Siya yung umako, siya yung pumalit. Kaya, hindi po ako agree na inilipat o tinransfer diba? So, ito, ang Panginoon Jesus kasi, halimbawa kasi, inilipat o binigay lang sa'yo. Diba? Binigay sa'yo yung isang bagay, o inilipat sa'yo isang bagay, diba? Parang ano yun wala kang halimbawa, wala kang tanggi. Diba? Parang napipilitan ka, pero ang Panginoon Jesus, hindi inilipat sa kanya, hindi itinransfer sa kanya, kundi willingly tinanggap niya, inako niya ng buong buo. So, ganun po So, kinuha niya ang parusa na dapat ay sa atin. Pinakikita rin dito na ang Panginoong Jesus ay pumalit sa ating lugar. Tayo ang dapat na nasa lugar na yun, pero ang Panginoong Jesus ang pumalit, tiniis niya ang puot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Binigyan niya ng kasiyahan ang Diyos sa hatol sa kasalanan. So, ang hatol sa kasalanan ay kamatayan. Ang Panginoong Jesus, sinatisfy niya yung gusto ng Ama. So, yun po nakita niyo po. At ang dahilan para tayo ay makipagsundo sa Diyos. Diba? Yun po. Yun yung awit natin. Dati tayong kaaway ng Diyos, pero ginawa tayong kaibigan ng Diyos. Yun po, yung doktrina ng substitutionary atonement. Okay? So, ganito kabuti ang Diyos sa atin. Then, pangalawa daw po, ang Panginoong Jesus ay naging sin offering. Okay? So, ang Panginoong Jesus ay naging handog sa kasalanan natin. Sa panahon ng mga Hudyo, ano po ang inihahandog nila kapag meron silang kasalanan? Mga, hayop, di ba? Sila ay naghahandog ng mga hayop para sila ay patawarin sa kasalanan. So, yung hayop na mga hinahandog nila, minsan hindi perfect, di ba? At yung mga inihandog nila, may kapintasan at pangsamantala lang yun. Pero, ang Panginoong Jesus, ang kanyang handog ay perfecto. Ang Panginoon ay perfect. Yun po yung dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus ay hindi nagkasala, sinless. Kasi kung ang Panginoong Jesus ay naging makasalanan, hindi siya karapat-dapat na ihandog. Hindi siya karapat-dapat maging sin offering. Amen? So, ang Panginoong Jesus ay sinless. Walang kasalanan, kaya siya yung karapat-dapat na maging sin offering. Then, pangatlo, sabi, He became the locus or the place where something happens of sin under the judgment of God, the place where God judges sin. So, hinatulan ng Ama o ng Diyos ang kasalanan at ang Panginoong Jesus yung naging place, lugar para hatulan yung kasalanan. So, yun po ang ibig sabihin po nitong binasa natin na 2 Corinthians 5:21. Then, another explanation pa po dito sa verse na ito. Okay. Alam niyo po ba, share ko lang po sa inyo, yung tungkol dyan sa imputation, actually, yung mga reform. So, maaaring kayo, hindi kayo masyadong familiar kasi may iba-ibang katuruan Yung mga reform teachings, iba yung katuruan nila kaysa sa atin kasi tayo po ay free grace. Naniniwala din sila dito sa imputation. So, sa imputation nila, naniniwala sila, ito yung yung imputation na pinaniniwalaan ng mga reform believers. Christian din yung mga yan. Yung kasalanan nga ni Adan, inilipat sa humanity. Tapos,
yung kasalanan ng mga, ito, sila ay elect. So, ibig sabihin, sila naniniwala sila na meron lang, pag sinabing elect po, yung kasalanan ng mga maliligtas lang. So, sila kasi naniniwala ang mga reform na hindi lahat ng tao maliligtas. Kaya hindi tayo naniniwala doon. Kasi, ang lahat ng tao ay pwedeng maligtas. Sila kasi, hindi sila naniniwala na lahat ng tao ay maliligtas. Meron lang tinatawag na elect or pinili. Kapag hindi ka daw pinili o elected, hindi ka maliligtas. Kahit anong gawin mo, mali. So yun. Kaya, very careful din dapat tayo sa mga pagbabasa. So katulad nito, sila naniniwala din doon na ang kasalanan ng mga iniligtas o mga ligtas, yun yung inilagay kay Kristo o inimpute. Then, yung pangatlo, yung sinasabi na, yung righteousness of Christ, yun yung inimpute sa atin. Okay? So, napaliwanag ko po sa inyo. Ito po ang ibig sabihin ng 2 Corinthians 5:21. So, tuloy po natin. Actually, si Pastor Andy Woods, kung napakinggan mo Pastor Larry, dun sa huli, pinaliwanag niya, sinabi niya, He who knew no sin became sin to pay the penalty for sin. So, inlaro rin ni Pastor Andy Woods mismo na, sabi niya, ang ibig sabihin nito na He who knew no sin became sin to pay the penalty of sin, sabi niya, He did not become a sinner. So, pinaliwanag din ni Pastor Andy Woods, hindi nagkasala ang Panginoong Jesus, so, siya ay naging tagapagdala ng ating kasalanan. So, yun, tama yun. So, kaya, inanyo niya rin. And in the end, kinurek niya kasi baka magkaroon na wrong connotation o wrong acceptance or receiving doon sa sinabi niya. Okay, so kaya kinurek niya yan. Okay, then, yung last, point number 3 niya, ito, yung Christ, sabi niya, Christ's righteousness can now be transferred to us. So, yung katuwiran ng Panginoon Jesus ay inilipat na sa atin. So, again, sa mga reform, ang righteousness of Christ ay inilipat lang sa mga pinili niya na maliligtas. Pero, ang tamang katuruan, ang Panginoong Jesus, ang kanyang righteousness ay inilagay niya sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Okay? So, ang ginamit dito ni Pastor Andy Woods ay Philippians 3:9. Sabi niya, basahin ko sa Tagalog, at ako'y matatagpuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. So, ang katuwiran na meron tayo, yung righteousness na meron tayo ay batay sa ating pananampalataya. So, ang ginamit ko pong point dito ay the righteousness of Christ, at dito ko po ginamit yung is imputed to believers. Kasi ito po yung dito po ginagamit talaga yung word na imputed. The righteousness of Christ is imputed to believers. So, sa theology po kasi, ang imputation, tumutukoy po ito sa pag-uugnay o paglalagay, pagtutos, pagkukwenta o pagtukoy ng kasalanan o katuwiran para sa isang tao. So, di ba, sinabi kanina, yung kasalanan ni Adan, inilagay sa mga tao. Okay, so yun yung ginamit din yung imputed doon. Na isalin, na ilipat sa atin, na i-transfer, yun yung ginamit na term. Then, okay. So, ito ay kumakatawan, tumutukoy, ito, basahin ko lang yung impute pala. Kinuha ko rin yung word na impute. Impute meaning represents something, especially something undesirable, as being done, caused, or possessed by someone attribute. So, yung imputation na ito po yung word na ginamit kay Adan, yung kasalanan ni Adan, inilipat sa atin. Yung pong imputation na yon, yung meaning na yon. So, then, sabi niya ni Pastor Ando, the righteousness of Christ is imputed to believers. Meaning, okay, ang ibig sabihin ay, ang katuwiran ng Panginoong Jesus ay inilipat sa atin. So, itong word na imputation po, ito yung lagi kong sinasabi, ay lagi siyang ginagamit sa konteksto ng justification. Okay, so natatandaan niyo pa ba anong ibig sabihin ng justification? Actually, naituro ko siya March 30.
2025, binalikan ko. Anong ibig sabihin po ng justification? May nakakaalala sa inyo? Sige nga. Si Harry, naaalala mo? Ibig sabihin ng justification. Ano yan? Sige nga, Harry. Ano ibig sabihin ng justification? Okay. So, tayo ay ligtas na mula sa penalty of sin. Okay. So, sino pa? So, si Nanay Auri, ano ibig sabihin ng justification? Di ba sa tenses of salvation, we were saved from the penalty of sin. Okay? So tayo ay ligtas na mula sa kaparusahan ng kasalanan. Dapat meron tayong parusa dahil sa kasalanan natin, pero paparusahan pa ba tayo? Hindi na. Kasi nanampalataya na tayo sa ating Panginoong Hesus. Ang penalty of sin, dinala na ng Panginoong Hesus. Binayaran na yon. Kaya bayad na yung kasalanan mo. Sabi mo sa'yo katabi, bayad na yung kasalanan mo. Wala ka ng kaparusahan. Amen at amen. So yun po tayo ay hindi na makasalanan sa harap ng Diyos. Matuwid na tayo sa harap ng Diyos. Pero sa tingin, ito yung sinasabi rin ni Pastor Lani, sa tingin ng tao, makasalanan pa rin tayo. Pero tandaan niyo po, ang isang mananampalataya, kapag tayo ay nanampalataya na sa ating Panginoong Hesus, matuwid na tayo. Wala na tayong kasalanan sa harapan ng Diyos. Pinatawad na lahat ng kasalanan natin, lilinis na lahat ng kasalanan natin, at wala na tayong kaparusahan. Kapag namatay tayo, mapupunta pa ba tayo sa impyerno? Hindi na. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay, yun yung kamatayan. Pangalawang kamatayan, yung hell. Pero, lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi ka na mapupunta sa impyerno. Ikaw ay papuntang langit. Sapagkat ikaw ay nanampalataya na ang Panginoong Hesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. So, yung pong word na imputation ay lagi pong kalugtong o often ginagamit siya doon sa justification. So, ang justification, okay, so ang ibig sabihin ng justification, ito ay legal or forensic aspect kung paano idineklara ng Diyos na tayo na makasalanan na maging matuwid sa pagkakataon tayo ay manampalataya sa ating Panginoon Hesus base sa pagsunod at paghihirap ng Panginoon Hesus. Okay, so ang justification, simula po ng manampalataya tayo sa ating Panginoon, dineclare na tayo na walang kasalanan. Okay, so kaya po ang kasunod nun, dineclare tayo sa justification, dineclare tayo wala na tayo kasalanan. Wala nang kasalanan si Sis Lusaida. Wala nang kasalanan si Jeff. Wala nang kasalanan si Brother Adrian. Wala na tayong kasalanan. So yun yung justification. Dineclare na wala na tayong kasalanan. Then, dahil sa justification, kaya pumasok yung imputation. So tayo, yung, di ba dati tayong makasalanan? Okay, so ngayon, yung pagiging matuwid, yung righteousness of Christ, inilagay na sa atin. Yun yung imputation, inimpute na sa atin, inilagay. So doon, pwedeng gamitin yung term na imputed or inilagay o isinalin sa atin. Sapagkat, kung tayo ay makasalanan pa rin sa harap ng Diyos, hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay galit sa kasalanan. Pero, dahil sa doctrine of imputation, so yung righteousness of Christ, yun ang inilipat. So ngayon, pag humarap tayo sa Diyos, hindi na nakikita si Ash. Hindi na nakikita si L.A. Hindi nakikita si Aidan. Hindi na nakikita si Aubrey. Hindi nakikita si Daniel ng Diyos. Hindi na yung pagiging makasalanan nila, natin, kundi yung katuwiran na ng Panginoong Hesus. Sa harap ng Diyos, matuwid na tayo. Kaya pwede na tayong lumapit sa harap ng Diyos. Yung po, yung tungkol sa justification and imputation. Nakuha po ba natin? Naintindihan po ba natin? Amen. So, di ba? Ang word, napakahirap ng word, pero ganun po kasimple lang yung itinuturo ng justification. Then, for your information, syempre sasabihin ko, ano ba ang justification?
sa konteksto ng free grace. Siyempre, tinignan ko rin po yun. So sabi, ang justification sa free grace context, kasi tayo po ay free grace, sasabi niya, within the free grace context is God's declaration that a person is righteous in His sight solely, solely because of Christ's righteousness imputed to them. This is a free act of God, not based on any human merit. So Tagalogin ko po. So po, ito po, ang justification ito po ang deklarasyon o pagpapahayag ng Diyos na isang tao ay matuwid na sa kanyang harapan dahil lamang sa katuwiran ni Kristo na inilagay sa atin, imputed to us or imputed to them. Ito ay walang bayad, libre. At ito ay hindi base sa gawa. Amen. To end, bilang conclusion, so ito po, ang doktrina ng imputation ay nagtuturo sa atin na samantalang ang kasalanan ni Adan ay namanan natin, ito summary ng aking mahabang kinwento sa inyo. Ang doktrina ng imputation na nagtuturo sa atin na samantalang ang kasalanan ni Adan ay namanan natin dahil siya ang ating natural or federal head, ang Diyos ay naglagay ng katuwiran ng Kristo sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya at ang ating mga kasalanan ay dinala ng Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ganun po kasimple yung doctrine of imputation. Amen? So, meron lang tayong disagreement dun sa word na ginamit ni Pastor. Amen po. So, maliwanag po sa atin. So, next Sunday, babanggitin ko po or didiscuss ko yung mga nauna. Actually, ito lang yung isang point lang po ito. So, kaya lang napakahaba. So, kaya nilip ko muna yung mga naunang puntos. Purihin po ng Diyos, palakpan natin ng Diyos sa ating napakinggan sa atin. Tayo po ay manalangin. Salamat aming Diyos sapagkat naunawaan namin, Lord, ang dakila mong pagmamahal, O Lord. Lord, kami ang dapat, O Diyos, na magdusa. Kami ang dapat parusahan dahil kami ang makasalanan. Pero Lord, dahil sa dakila mong pagmamahal, Lord, ang Panginoon Jesus ang pumalit sa aming pwesto. Siya ang nagdala, O God, ng kaparusahan ng kasalanan na dapat kami ang tatanggap. Lord, salamat sa dakilang pag-ibig mo. Salamat sapagkat, Lord, ito yung aming babalik-balikan. Lagi namin titignan na sobra ang pagmamahal mo sa amin, Lord. Kaaway mo kami, pero tinuring mo kami kaibigan namin, Diyos. Pinatawad mo kami, Lord, kahit kami, O Diyos, ay makasalanan. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilaan. Binabalik namin ang pakulit para sa iyo. Aming Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. At amen. Purihin po ang Diyos. Tayo dadako na po sa pagkakataon. Sinali. Tarakot na po tayo sa ating po. Mananalahin naman. Lagi kayo sinalisingan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Pasensya na po, hindi ko nabasa kagabi yung message isa. Kaya na lang po ngayon ay kung makita tayo ito mananalangin sa ating pagkakaloob. Lord, maraming salamat po sa hapong ito. Diyos, muli napakabuti po ninyo sa bawat na po sa amin. Salamat po sa mensahe niyo na aming pinagsalaw-saluhan sa oras na ito. Diyos, na patuloy, Panginoon, na kami pagpupok at pagsama sa bawat isa po sa amin. Salamat po
dahil kayo ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Dalangin lang po namin, O Diyos, na ang aming puso ay lagi namin po ang aming puso ay mapakinggan ang mensahe po ninyo. Salamat po, aming Ama, dahil kayo ang Diyos noon ngayon at pakailanman. Ama, maraming salamat po sa oras nito sa aming pagkakaloob sa inyong gawain, Panginoon. Salamat po dahil kami po ay magkakaloob ng sarapi at love offering na ikapuon na aming sa inyo upang matustusan, Panginoon, ang mga pangangailangan po ng iyong simbahan, Panginoon. Salamat po sa mga tao pinadala niyo dito sa hapon ito, Diyos. Lulilikhan niyo po sila ng pusong mapagbigay, Panginoon. Upang ito po, Panginoon, pagbibigay namin isang pupuri, isang handog na pagsamba sa inyo, Panginoon. Salamat po, napakabuti po ninyo sa bawat sa amin. Kaya po kami nakakapagbigay dahil kayo po ang unang nagkaloob sa amin ng mga bagay na amin pong pangangailangan. Ama, maraming salamat po. At patuloy po ninyong ingatan, samahan ang mga kapatiran po namin. Ilayo niyo po sa naman sakit at karamdaman, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, lalo na po ang mga hanap buhay, ang mga walang hanap buhay, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat at patuloy na maunawaan nila ang mga salita po ninyo. Lumago sa pananampalataya, amin. Salamat po ng maraming. Patuloy namin pinupuri at salamatan ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Cristo. Amen. Praise. Palakpakan natin ulit ang Diyos sa kanyang pagdating sa kanyang hapon. Sa announcement po, again, na in-announce ko po last Sunday, yung pong gagawin pong lesson ni Pastor Ray via Google Classroom. Okay, so si Dana po, meron siyang pinost po sa ating GC kung paano po siya i-open. Tama ba, Dana? Paano siya, paano tayo makakapasok dun sa Google Classroom na yun? Medyo techy siya, so kaya paturo na lang po kayo sa mga anak nyo na mas techy sa inyo. So kasi po, doon po sa gagawin ni Pastor Ray na natin pag-aaral, doon po tayo makikinig doon sa yung Google Classroom na yun. Then dapat papakinggan natin siya twice sa isang linggo. At yun po ay itatakil naman natin dito face to face. Kasama nyo yung inyong mga pastor. Then, ang kailangan po dito pala ay may enrollment. Mag-i-enroll po kayo kasi meron po itong graduation at meron pong certification. Nakalimutan ko pong i-announce yun. Okay? So, yun po. Then, ito po ay magsisimula by July pa po. Amen? So, tiyak pag si Pastor Ray nag-speak dito, a-announce niyo po ulit ito tungkol sa sa lesson natin ito. Then, next Sunday ay Father's Day. So, advance Happy Father's Day. So, yung mga tatay, katulad ng mga nanay, kung gusto nyo na after ng Father's Day ay may salo-salo, di ba? Pwede magdala tayo, mag-share tayo ng pagsasaluhan natin para celebrate naman natin yung mga celebrate natin yung Father's Day ng salo-salo natin. Amen? So, tayo po ay tuloy lahat at gawitin natin ang One Desire.
aming mga kasalanan, Panginoon. Kami po ay tinatawag mo. Salamat po, Panginoon. Kami po ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Alam namin po, Diyos, na bagaman kami mahina o kami po ay patuloy na pinalakas. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay. Sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, patuloy na ikaw po, Diyos, ang magbigay sa amin ng pag-iingat kung paano iningatan mo kami na tingnan na rito sa iyong tahanan. Kami po ay sumamba sa iyo, O Diyos, kaya hindi sa aming pag-uwi. Dala namin, Panginoon,